Ang mag-amang si Daniel at Josel sa La Castellana City, Negros Occidental ay kabilang sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARB na nabiyayaan at napagkalooban ng lupang sakahan ng pamahalaan ilang taon nang nakalipas. Ang ipinagkaloob sa kanila ng 1 ektaryang lupain ang pinagtaniman nila ng tubo o sugarcane. Pero hindi naging madali para sa kanila ang buhay sa pagsasaka, lalo't walang sapat na pera upang makabili ng mga kagamitan na magpapabili sa pagtatanim ng tubo. Pag individual kasi mahihirapan kang makakuha ng panggastos mo sa farm. Makakuha ka ng loan pero malaki yung interest. Siguro merong ibang mga 10% per month. Mahirap kasi ikaw ang may-ari ng lupa, kailangan mo yung mga tao para sa pag-cultivate ng tubo. Tapos mahirapan ka maghanap ng mga tao para magtrabaho kasi yung ibang mga workers na de-demand ng malaki yung gusto nila na isahod. Kaya mahirap pag hindi ka rin ng panggastos mo, mahirapan ka magkuha ng panggastos. 2016 na makasama ang kanilang pamilya sa Block Farm Program sa ilalim ng Sugar Industry Development Act o SIDA ng Sugar Regulatory Administration o SRA ng Department of Agriculture. Ang Block Farm Program ay isang kooperatiba ng mga maliliit na magtutubo na may tig-1 ektarya ng lupang sakahan. Dito igugrupo ang magkakatabing mga sakahan para makabuo ng higit 30 ektaryang block farm. Direktang matatanggap ng mga block farm ang tulong na ipagkakaloob ng gobyerno. Kabilang ang traktora si pinagkakaloob ng Sugar Regulatory Administration para sa mga magtutubo sa buong bansa na nasa kooperatiba o block farm. Ginagamit ang traktora sa paghahanda at pagpapaganda ng lupa para mapalago at mapataas ang produksyon ng tubo. Kung individual kami ngayon, puro kami utang, wala na yung lupa sa amin. Hindi, nasa iba na. Yung sa SRA, nakatanggap kami, yun, noon wala kaming tractor. Tapos yung nagbigay din sila ng startup capital para panggasto sa farm. At saka yung mga inputs, binigay din nila sa amin. Yung sa irrigation, tapos sa sa non-government mga agencies, nakatanggap din kami ng mga projects. Isa din yung truck namin. Upang mapalago pa ang sugar industry, itinutulak ngayon ng SRA na maibalik ang kabuang 2 billion pesos na mandated budget para sa Sugar Industry Development Act o SIDA program sa susunod na taon. Sa ilalim ng SIDA o ang Republic Act 10659, mandato ang paglalaan ng 2 billion pesos kada taon para sa mga programa na naglalayong isulong ang competitiveness ng sugarcane industry. Ngunit sa ilalim ng panukalang 2024 national budget, ang aprobadong alokasyon lamang para sa SIDA ay nasa 1 bilyong piso. We're pushing for 2 billion mainly because na pag from 1 billion to 2 billion, everything will double. So yung budget natin for block farms will double, yung budget natin for socialized credit will double. And malaking tulong po yun sa mga land reform beneficiaries natin. Yung concentration natin with regards to improvement of production and eventually self-sustaining production, doon tayo nakatutok sa land reform beneficiaries and sa small farmers. Because ito yung mga tao na still have a very big room for improvement production-wise. Sa oras maibalik ang mandated budget para sa SIDA programs, inaasang mas marami pang block farm ang matutulungan ng ahensya, lalo't kailangang paghandaan ang epekto ng El Niño phenomenon. Yung if isipin natin yung total land area natin ngayon sa sugarcane is about 380,000+ hectares. 85% or 88% of that is 1 to 2 hectares na farms. So, pag kinwenta mo yan, the way we're going sa ngayon, at 2 billion siguro yung budget natin will be about
maybe 60 black farms or 70 black farms a year, siguro it will take us almost 100 years kung ganun lang po yung takbo ng budget natin. So, dapat bilisan po natin. If, for example, meron tayong El Nino, may perceived drop po tayo, and then from walang black farm, biglang nagka 10,000 hectares tayo na black farm, yung improvement nun is about 8,500 metric tons. So, malaking bagay din po yung, malaking tulong sa ating production po. Batay sa pinakabagong datos ng Sugar Regulatory Administration, nasa higit 260 block farms na ang nabuo na pinakikinabangan na higit 7,300 beneficiaries. Umaasa ang SRA na mas mabibigyang prioridad ng pamahalaan ang kanilang isinusulong na halaga ng pondo upang mas marami pang magsasaka ng tubo sa bansa ang matulungan. Mula sa Isabela City, Negros Occidental, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Sina Torno, SMNI News.